Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Busy nga po si Mama kaninang umaga. Maaga nga po siyang gumising dahil magluluto po siya. Nag-order po kasi sa kanya si tita ng 2 bilaong palabok at 1 bilaong pansit. Kaya kailangan niya nga pong maagang magluto para daw po makarating sa oras ng pinag-usapan nila. Lalo na si Mama lang po ang mag-isang gumagawa nito. Ayaw naman po kasing magpatulong ni Mama sa mga oras na yan sa ginagawa niya. Baka daw po kasi ay malito siya sa susunod na gagawin niya. Pero yung mga ibang gulay ay tinulungan ko nga po siyang magtanggal ng mga dapat tanggalin. Sa mga oras na yan ay nakaluto na po pala si Mama ng palabok. Kaya eto nga pong pansit ang huli niya pong lulutuin. Inuna niya nga po munang ginisa yung sahog para po sa pangpansit. Ang gusto ko nga po sa pansit ni Mama ay yung ganito, maraming gulay. At isa pa, half cook nga lang po yung pagkaluto nito, kaya masarap. Kaya gustong gusto po namin yung bihon ni Mama eh. At pagkatapos na nga pong magluto ni Mama, ay inihanda niya na nga po dyan yung mga bilao. Nilalagyan niya na nga po ng foil isa-isa. Para daw po pagkalagay ni Mama ng foil ay diretso ilalagay niya na nga lang daw po yung pansit at saka po yung palabok. Mabuti na nga lang daw po at hindi na daw po binibili ni Mama yung mga bilao niya. At ayan mga kalabs, nilalagay na nga din po pala ni Mama yung toppings ng palabok. Hinalo na nga po ni Mama yung sauce dito dahil yun po kasi yung request nila. Para daw po kasi lahat ng pansit ay malagyan daw po ng sauce. Simple lang naman po itong mga pinapatong ni Mama sa palabok niya, kaya mura nga lang po ito mga kalabs. Sa totoo lang ay ilang araw na nga din pong luto ng luto si Mama ng ganito. Eto nga at nabalutan na nga din po ni Mama ng clean wrap lahat. At pagkatapos po palang balutan ni Mama, ito pong mga order niya ay naligo na nga lang po muna siya. Para diretso na nga daw po mamaya yung pag-alis namin. Eto nga at nilalagay niya na nga po ito sa mga plastic bags. Para daw po safety kapag bubuhatin. Mabuti na nga lang daw po at nagkasya yung pilao sa mga plastic. At nung naihanda na nga po ni Mama ito mga kalabs ay nilabas niya na nga din po ito dahil mag-aabang pa po kasi kami ng sasakyan. Tricycle po pala yung sasakyan namin. Hindi naman daw po kasi kami pwedeng magmotor lalo na madami nga daw po itong bibit-bitin ni Mama. Hindi daw po kasi ito makakapwesto ng mabuti kapag bibit-bitin lang daw po ito sa motor. Eto nga at nag-aabang na nga lang po kami ng masasakyan ni Mama. Medyo matagal nga din po kaming naghintay ng masasakyan dito mga kalabs dahil wala nga pong masyadong tricycle na dumadaan. At sa wakas ay nakasakay na nga din po kami ng tricycle. Si Papa nga po sa likod ay sinusundan niya kami mga kalabs. Kaya sinenyasan na nga lang po ni Mama siya na mauna na lang daw po si Papa dahil sobrang init nga po mga kalabs. Lalo na tanghaling tapat sa mga oras na yan. At pagkarating po pala namin dito ay binigay na nga din po ni Mama yung order ni Tita sa kanya. Tapos dumiretso na nga po kami dito sa bahay. At ayan, nagpahinga nga lang po muna kami dito saglit. Tignan niyo naman po si baby, oh, at ang sarap-sarap ng tulog niya dito po sa upuan. Hiniram ko nga lang po muna itong cellphone ni Papa para po makapaglaro ako. At maya-maya mga kalabs ay nagtawag na nga din po sila tita na kumain na daw po kami. Hindi na nga po kami kaagad umuwi dahil kakain po talaga kami dito mga kalabs. At ang sasarap nga po ng mga hinanda nila oh. At ang dami pa nga pong fried chicken. Kumuha na nga din po ako ng plato ko para po makapagsandok na rin ng pagkain ko.
Tapos, sumunod na nga din po si Papa sa akin. Marami nga din po palang pagpipilian kung ano po yung gusto mong kunin. Ako nga po, hindi po ako makapag-decide kung ano po yung kukunin ko. Mga magpapamilya nga po kami dito, mga kalobs. Dito nga daw po lumaki si Mama. At yung bahay nga daw po dito ay family house nga daw po nila yun. Sopas at fried chicken po pala yung kinuha ko na kakainin ko. Eto nga po kasi yung nagustuhan ko, mga kalobs. Sabi nga po sa akin ni Mama ay tikman ko nga daw po lahat. Syempre, hindi ko naman po kayang tikman yun lahat dahil mabilis nga lang po akong mabusog. Si Papa nga ay hindi pa po siya nakakakuha ng pagkain niya. Pero si Kuya ay nakakuha na nga po siya ng sa kanya. Celebration po pala ito ng graduation ng mga anak ni Tita at ngayon nga lang po nila ito ginanap. At nung nakakuha na nga din po si Papa ng pagkain niya ay umupo na nga lang po muna kami dito sa tabi. Umuwi nga din po kami kaagad, mga kalabs, dahil may pasok nga din po si Papa ng hapon.